Eto mga kababayan, yung isa sa pinakamasakit na nangyari sa buhay po ni Bong Suntay, ang ilaglag siya ng kanyang sariling asawa. Ano po kasi mga kababayan, 'di ba? Nagsalita etong si Bong Suntay na yung misis daw po niya ay natawa lang sa Ana Cortez, analogy po niya. Pero mga kababayan, tinabla po yan mismo ng sariling asawa po niya. At sinabi mga kababayan ng misis po ni Bong Suntay na hindi po siya sang-ayon at hindi natawa sa pambabastos ng kongresista kay Ann Cortez. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, nakaharap po sa ethics complaint. Ito pong si Bong Suntay mga kababayan, kaugnay nga po ng kanyang imagination kay Ann Curtis, yung kanyang analogy. Kasi kung iisipin nyo mga kababayan, di po ba ang pinagtatanggol ni Bong Suntay ay si Sara Duterte? Eh di ba dapat kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip, yung analogy mo, dapat ang ginamit mo na lang babae doon ay si Sara Duterte. Total naman, nakita mo ng personal, etong si Vice President Sara Duterte. Lalo na kung si Sara Duterte rin naman, yung ipinagtatanggol mo. So ngayon, ang pinagtataka dito ng karamihan, kahit ilang beses mong itanggihan, Congressman Bong Suntay, talagang lalabas pa rin po sa publiko na talagang nabastos nyo etong si Ann Curtis. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa UNTV News and Rescue. Sabi po dito, ethics complaint versus Representative Suntay, formal nang inihain ng women's rights advocates mga kababayan. So ito, i-play po natin. Ay, shoutout kay BMB Pretty Page ha. Thank you po sa pakape. Maraming salamat po ha. Tsaka kay Mr. Sponsor, mega love shoutout po sa inyo ha. Tsaka kay Ma'am Eileen Drinon. Rosalie, ano ang detalye nitong ethics complaint laban kay Representative Suntay? Yan. Ella, kahit na i-refer na ng House Plenary sa Ethics Committee yung kontrobersyal na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay na itinuturing na offensive sa kababaihan ay isang reklamo ang formal na inihain ng grupo ng women's rights advocates ngayong umaga. Sinamahan sila ng Gabriela Party List. Ayon kay Gabriela Party List Representative Sara Ilago, layo nito na mapalakas yung kanilang panawagan ng pananagutan. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. Itong mga leader kababaihan na ito, nagpapakita lang kasi na yung ordinaryong mga kababaihan, naghihirap na nga sa araw-araw, nakakaranas pa ng iba't ibang forma ng diskriminasyon at abuso, doble-doble ang pahirap. At nakita natin yan ngayong Women's Month pa, at kahit nga hindi Women's Month. Samantala, kung ang Makabayan President naman na si Lisa Masa ang tatanungin, naniniwala itong dapat patawan ng parusa si Congressman Suntay sa kanyang naging pahayag at pagtingin sa kababaihan. Pero ipinauubaya na niya ang desisyon sa Kamara. Alam nyo kasi ang mahirap talaga mga kababayan, dito sa ibang mga tao, mga kababayan na nagtatanggol sa mga Duterte, hindi nyo ba napapansin, tuwing ipagtatanggol ng isang individual, etong mga Duterte, napakaraming kamalasan na nangyayari sa karir nung isang tao mga kababayan na nagtatanggol dito po sa mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte. Tingnan nyo na lamang itong si Bong Suntay. Di po ba, sa sobrang pagdidepend niya kay Sara Duterte, nagkamali siya ng analogy. Nasaglip na ang gamitin niyang babae dun sa kanyang analogy mga kababayan ay si Sara Duterte dahil yun naman talaga ang ipinagtatanggol niya. Gumamit pa siya ng isang personalidad, mga kababayan, na wala naman pong kinalaman sa politika. Di po ba? Kaya siya binabatikos ngayon eh. Kasi wala namang kinalaman sa usaping pampolitika etong si Miss Ann Curtis, mga kababayan. At ang nakakapagtaka dito, sinasabi niya na yun yung kanyang analogy, ang sinasabi naman ng mga kababayan Pilipino po natin, total naman si Sara pinagtatanggol mo, dapat si Sara Duterte na lang ang ginamit mo do sa analogy mo. Kasi naman, personal mo din namang nakita si Sara Duterte. Di po ba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Sa akin, dahil Baka sabihin ng iba, Jake, ba't mo naman nasabi na na personal na nakita ni Bong Suntay, etong si Sara Duterte, may patunay ka ba? May ebidensya ka ba? Baka fake news ka lang. Jake Magnus. So eto, tingnan nyo. Eto Jesus. Yan. Kasi baka mamaya merong mga didisit dyan na masyadong balat sibuyas eh. Ayan no. O di ba dapat mga kababayan ganyan na lang ang ginawa ni Bong Suntay?
Dapat ang sinabi na lang ni Bong Suntay, alam mo nung nakita ko sa isang campaign rally si Vice President Sara Duterte, merong namung desire merong nag-init na desire sa akin, pero hindi naman pwedeng mangyari yon kasi nga imagination lang. Dapat gano'n na lang sana yung analogy niya, hindi pa siya napahamak. Di ba mga kababayan, total naman pinagtatanggol niya si Sara. Anyway, ituloy pa natin. Ayan patunay na nagkita sila. Babatas siya, dapat mas mabigat kaysa doon sa mga ordinaryong tao na halimbawa guilty nung sexual harassment at saka nung halimbawa nung mga pagsipol sa babae, no? Kaugnay nung sa Safe Spaces Act. Dapat dahil mambabatas ka, dapat mas mabigat ang kaparusahan na dapat igawad ng Kongreso sa kanya. Tama. Pwede siyang suspendihin ng ilang ilang linggo. Pwede rin na magmulta siya, pwede siyang mag-community service, magmulta siya at ibigay sa mga organisasyon ng kababaihan, no? At pwede rin siya mag-community service. Yung ginagawa ng babae, siguro sa bahay, kung gaano kahirap ang ginagawa ng mga kababaihan sa kanilang mga bahay, pagpapakain ng anak, pag-aalaga ng asawa, no? Dapat gawin niya. Urge. Ella, dagdag pa nito, dapat pag-aralan ni Congressman Suntay yung batas kabilang na yung Safe Spaces Act at sumailalim sa gender sensitivity training. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Cos. Ngayon mga kababayan, meron po sagot dyan si Bong Suntay. Saglip na talagang mag-public apology na lang. Oo nga, nag-public apology siya, pero yung bukal sana sa puso niya mga kababayan na public apology, ganito pa yung sinabi niya. So ngayon, sabi dito mga kababayan, basahin po natin. Ito Mrs. ni Bong Suntay. Natawa lang sa Ann Curtis analogy po ni Bong Suntay. So ngayon, ayon po dito sa Abante, basahin po natin yung nilalaman. Ito raw, inihayag ni Quezon City Representative Bong Suntay na natawa lamang daw po ang kanyang asawa sa kanyang naging kontrobersyal na pahayag tungkol daw po kay Ann Curtis. Sa panayam sa programang Politico Nightly ng bilyonaryo news channel, sinabi ni Suntay na magaan lang ang naging reaksyon ng kanyang misis sa kanyang pahayag at sa kanyang mga natanggap nitong negatibong reaksyon. Sabi daw ni Bong Suntay, eto raw, natawa nga yung misis ko nung narinig niya iyon. Anong mambabatas? Yung kapatid ko sabi, bakit mo sinabi yan, kuya? Yung mga kaibigan kong lalaki, nung nag-viral ang sabi ko, ang sinabi nila, idol kita talaga. It depends on how people appreciate it. Yan po yung sabi ni Bong Suntay. Gayunpaman, iginiit ni Suntay na hindi dapat magbigay ng konklusyon ang isang tao batay sa sariling pag-unawa, kundi dapat sa aktwal na konteksto. Mga kababayan, sabi pa dito, samantala, nanawagan naman si Suntay na ituna lamang sa pampublikong diskurso sa mga mahalagang isyo tulad po ng ekonomiya. At parang sinasabi niya na wag na lang siyang pagtuunan ng pansin ng mga kababayang Pilipino po natin base po sa kanyang imagination. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Sa halip na ang mga ito ang pag-usapan, idiniin niya na ang pinagtutuunan pa ng pansin ay ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pinag-uusapan namin is paano i-impeach si VP Sara knowing na 2 taon na lang. Pwede na if you don't like her, vote her out of office. If she runs for any position, then vote he out. Yan po yung sabi dito mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin nyo, di ba sinabi ni Bong Suntay dito na natawa lamang daw po yung kanyang asawa nung nalaman yung kanyang imagination patungkol po kay Miss Ann Curtis. So ngayon, eto yan mga kababayan kasi nagsalita po yung asawa ni Bong Suntay. At dito mga kababayan, maliwanag na inilaglag ng sarili po niyang asawa, eto pong si Bong Suntay. Ito pahiya talaga malala. Mga kababayan, pahiya malala ito. Eto, pakinggan nyo.
Sabi ni Mister, kinontra ni Mrs. Nagsalita na ang asawa ni Ganyan. Congressman Bong Suntay kaugnay sa pambabastos ng mambabatas kay Ann Curtis. At taliwas sa salaysay ng kongresista, hindi raw natawa si Sheila Suntay sa kanyang mga pahayag. Diba? Mariin din siyang humihingi ng tawad sa aktres. Yan ang exclusive agenda report ni Pierre Pastor. Natawa. Alam mo, iba-iba yung misis Ayan, ko yan. natawa dahil alam naman nila. Yung kapatid ko sinabi, bakit mo sinabi yan? Kuya, depende sa sa konteksto. Yung mga kaibigan kong lalaki nung nag-viral, sabi, idol kita talaga. Nagyabang pa. Diba mga kababayan, saglip na humingi ka na lamang ng sorry publicly, yung bukal sa loob mo para mas maunawaan at maramdaman ng mga kababayang Pilipino po natin. Ano ginawa mga kababayan? Nagyabang pa. Anyway, tuloy pa natin. It depends on how people appreciate. Sa panayam sa Politico Nightly ng Billionaire News Channel, sinabi ni Congressman Bong Suntay na naging magaan ang pagtanggap ng kanyang asawa sa bastos na pahayag niya tungkol kay Ann Curtis. Pero sa exclusive na pahayag ni Mrs. Sheila Suntay sa Billionaire News Channel, mariing pinabulaanan niya ito. Giit din niya, hindi siya at kanilang mga anak sumasang-ayon sa ginawa ng kanyang asawa. Pahiya ba lala? Pahiya ba malala? Hindi po ito mga kababayan na libel yung sinasabi natin dito Ito po ay gumagawa lamang po tayo ng reaksyon. Base po sa mga nakikita po natin at nababasa po natin at napapanood. Ito disclaimer lamang po mga kababayan ito po ay sarili po nating opinion at hindi po natin trabaho o interest ang siraan yung isang tao. Tayo po ay laging nagbabase sa kung ano yung nakikita po natin dito sa mga balita, sa news mga kababayan, especially kung yan naman po ay makakatulong para mabigyan ng kaliwanagan yung mga kababayang Pilipino po natin. Tulad nito, diba kung titingnan nyo lang yung sinasabi ni Bong Suntay, talagang iisipin nyo na ganun pala yung asawa niya. Pumapabor sa mga sinasabi at ginagawa nitong si Bong Suntay kahit hindi na akma, mga kababayan, or hindi na tama. Do sa kanyang posisyon bilang isang kongresista. So ngayon, ito pala yung katotohanan dyan. Hindi daw sumasang-ayon at hindi daw natutuwa yung asawa ni Congressman Bong Suntay maging yung mga anak po nila. So ito, ituloy pa natin. At hindi raw siya natawa. Humingi rin siya ng tawad kay Ann Curtis. Anya, no woman should ever be spoken about that way and that she stands with the actress. Pakiusap din ni Sheila, wag nang idamay sa issue ang kanyang mga anak, nais na lang tama. daw nilang manatiling pribado. Sa Politico Nightly, sinabi pa ni Congressman Suntay, imbis na pag-usapan ang kanyang sinabi tungkol kay Curtis, mas dapat pagtuunan daw ang mga mas mahalagang bagay gaya ng ekonomiya at ang impeachment ni VP Sara. And let's focus on what is important. Let's focus on yung problema ng bansa. Mas magkakaroon pa ng problema. GDP is what? 4.2%. It's going down. Direct foreign investment is very low. Oil prices, fuel prices will definitely go up. We don't know how long because gera ito. Pinag-uusapan namin is paano i-impeach si VP Sara knowing na 2 taon na lang. Pwede naman, if you don't like her, vote her out of office. If she runs for any position, then vote her out. Pero pinuna ng ilang Quezon City officials ang tila diversionary tactic ni Suntay. Sa statement na nakapost sa Facebook page ni QC Vice Mayor Gian Soto, iginiit ng Quezon City Council na pagpapakita ng kawalan ng respeto sa kababaihan ang mga sinabi ng kongresista. Binagyang diin ng konseho na ang ganitong remarks ay walang puwang sa public discourse at salungat sa values of respect and gender equality na pinaninindigan ng QC government. Anila mananatiling committed. Di ba mga kababayan, parang ang pagkakaalam ko, parang ito atang si Congressman Bong Suntay yung may-ari ng Clean Fuel. Pakitama na lamang po kung ako po ay mali mga kababayan Pagkakaalam ko, parang siya kasi yung may-ari nung Clean Fuel. Dahil 'di ba parang nadawit yung pangalan niya before sa isang issue ata doon sa nakalimutan ko yun parang dalawang artista din yon na nag-break mga kababayan, tapos na pa nga rin na nadawit din yung mga pangalan ng mga halusos doon mga kababayan.
Kasi parang naging ano ata, naging bata nila yung artista. Pero anyway, yun lang naman dating past issue. Natandaan ko lang, naalala ko lang. ang QC Council sa alituntunin na lahat ng kababaihan ay makatatanggap ng dignidad, respeto at patas na pagtrato. Una na ring naglabas ng pahayag si Quezon City Mayor Joy Belmonte at kinastigo ang naging Yung kay Dominic Roque, mga kababayan. Ito naman ay naalala ko lang, yung kay Dominic Roque. Kasi parang ano ata yan wait nga lang. Bullet halusos, Bongsuntay respond to rumors. Ito yan to rumors about Dominic Roque. Ayan diba? Yan yung naging issue before na kinasangkutan din ni Bongsuntay. Anyway, tuloy pa natin. asal ni Suntay. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Manatili nakatutok. So kita nyo mga kababayan maliwanag po na talagang hindi po natuwa yung asawa ni Congressman Bongsuntay pagkos inaano pa siya. Tawag dito mga kababayan, humingi pa ng pasensya dito po kay Miss Ann Curtis. Taliwas po sa mga kasinungalingan na sinabi mga kababayan sa Billionaire News Channel nito pong si Congressman Bongsuntay. Kasi sabi niya natuwa daw yung kanyang asawa. Ngayon sinasabi naman po nung kanyang asawa na hindi po nila kinukonsinte yung mga sinabi ni Congressman Bongsuntay mga kababayan at hindi po sila natutuwa. So ngayon dyan pa lang, kung nagagawa mo, Congressman Bongsuntay, na magsinungaling, paano pa kaya doon sa mga proceedings kung paano mo ipagtanggol itong si Sara Duterte dyan sa Committee on Justice? Diba? Doon pa nga lang, mga kababayan, sablay na sablay na. Dito pa nga lang sa interview, sumablay pa ulit. So, paano pa paniniwalaan ng taong bayan yung pagdidepensa niya kay Sara Duterte? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dyan sa usapin po na yan? Ano po ang komento po ninyo mga kababayan dito po sa issue ng pagsisinungaling ni Congressman Bongsuntay na naging dahilan para ilaglag siya mga kababayan allegedly ng kanyang sariling may bahay?